Magandang araw po mga kaspin. Ito po si Sir Tesvalles. So, nasa harapan ko po ngayon si Sir Edson Pineda na tumatakbo po bilang councilor po, isang independent para po sa District 1 ng Caloocan. Magandang araw po, sir. Magandang araw din po, Sir Case. At salamat po sa pagpaunlak sa akin sa oras po ito. Ito po isang karangalan na malaki po sa akin para mapatid po natin, mapabot po natin sa taong bayan ano naman yung mga plataforma, programa po natin na gusto natin pong ipagkaloob po sa kanila. So, handa na po ba kayo? Okay, let's go. Simulan na po natin. So, siguro po mas maganda, tawagin ko na kayong Konsi. So, Konsi, para po sa kapakanan po ng ating mga mamamayan dito po sa Caloocan, bakit hindi po ninyo ipakilala personal yung inyo pong sarili, pati po yung mga nagawa nyo na hindi pa kayo tumatakbo dito po sa Caloocan. Sige po, sir. Maraming salamat po. Ako po pala si Edson Pineda. Ako po ay taga Phase 1 Bagong Silang po. No? Ako po ay 40 years na pong naninirahan din sa Bagong Silang. At ako po ay tumatakbo isang independent city councilor ng District 1, Caloocan. At ang mga nagawa na po natin ay of course medyo marami-rami na rin. Way back 2022 pa ito. Kung saan may mga programa po tayo sa kabataan, katulad po ng mga youth camp na nakapagbigay po tayo ng 8 bus para sa isang barangay sa 178 na dinaluhan po ng 319 participant. Then nagkaroon din po tayo ng programa regarding sa urban farming gardening na kung saan ito po isang seminar na para sa mga gusto pong magtanim, no? So we initiate the program para sa mga HOA sa 178. Then nagkaroon din po tayo ng Bayanihan Caravan na isa sa mga legasiya po na nagawa natin para itulong naman po sa mga mamamayan ng Bagong Silang. Wow, so ito pong Bayanihan Caravan, gusto ko pong malaman. Medyo maganda po pakinggan. Paano po nag-run po itong Bayanihan Caravan? Unang po sa lahat, ito pong Bayanihan Caravan po na ito ay isa sa mga inspirasyon na nakita ko na sabi ko, why not magbigay tayo ng programa na hindi lang isa o dalawa, kundi sinagad ko na po sa 16 na programa. No, na yung programa po na to, iba't ibang klaseng programa po ito, katulad ng mga libreng massage, libreng hilot, may chiropractic, merong libreng gamot sa mga senior, meron pong gamot sa mga bata, may free facial, free wax removal, basta 16 po yun na kumbaga pinagsama-sama ho natin ito sa isang event, no? Sa isang malaking covered court, no? Na kung saan po ito po ay lahat po invited, kumbaga lahat ng edad pwede po pumunta rito, so wala po tayong limit na participant. So yun po yung sa mga big event po na nagawa natin sa loob lang ng 3 buwan. Nakapag-conduct po tayo ng 8 batch, so yung sabihin 8 covered court, ito sa Bagong Silang, isa sa 178 ng Bayanihan Caravan na kung saan in-offer natin sa taong bayan para maging programa sa mga komunidad natin. Wow, so Konsi, 8 batch. Medyo marami-rami na rin siguro. Pero saan po kayo kumuha ng budget nito? Yun po isang malaking tanong dyan, saan galing ang pondo, no? Actually talaga, bago ko po ito naisip gawin, yan po talaga yung isa mga katanungan ko sa sarili ko. Saan ako kukuha ng malaking pondo? Siguro po sa karamihan mag-iisip, meron tayong nalapitang politiko, baka meron yung nalapitang mga negosyante, o may mga backup yan, o baka mayaman si Konsi. Kaya nagawa niya yung Bayanihan Caravan ng halos linggo-linggo ang programa. Pero sa katotohanan lang po, talagang wala po tayong nilapitang politiko. Never din po tayo nag-solicit, no? Ang puhunan lang po natin dito, unang-una yung puso, maglingkod. Pangalawa, siyempre yung pananampalataya sa Panginoon na siya ang magpo-provide ng pangangailangan natin. At pangatlo is maikahit natin ng mga taong bayan sa komunidad, mga leader ng mga iba't ibang organisasyon na mag-volunteer at maging bahagi ng bayanihan. Kaya po sinabing bayanihan, sama-samang tulong-tulong na willing tumulong sa taong bayan. So sila po yung mga naging dahilan bakit po ito nabuo, yung mga partners po natin na willing ibigay yung kanilang oras, yung kanilang financial, na kung saan missing condoling po ni pamasay pagkain o kanya-kanya ho kami rito. So kumbaga nagawa po natin ito na pagkaisahin yung mga champion o yung mga people na tumulong. So tayo lang po ang ginamit ni Lord para mabuo itong grupo na ito ng mga nag-volunteer sa mga programa in-offer po natin sa bawat
covered court sa buong Bagong Silang. At ito, Konsi, ay hindi nyo pa po ginawa dahil sa nakaupo na kayo. Hindi ginawa nyo ito dahil sa out of passion sa pagtulong. Exactly po. At yun nga po, tayo po yung tumatakbong konsehal na hindi po tayo nag-aambisyon, kundi meron po tayong vision, no? Dahil sabi ko nga, mahirap naman tumakbo kung wala pa tayong napapatunayan. So mas maganda ho talaga rito, may napatunayan na muna tayong nagawa dahil unang-una dahil sa mga nagawa ho natin, gusto po natin itong mapalawak pa. Gusto po natin itong mas marami pang maabot, matulungan na kung tayo ay may posisyon, yung sabihin po, may ihahatid po natin ito, hindi lang po sa Bagong Silang, kundi sa buong Caloocan po, may ihahatid po natin itong programa na alam ko po na ito po isa sa mga kakayanan natin, na magagawa natin na bilang volunteer, bilang initiator, sabi ko nga, kaya natin pagkaisa yung taong bayan sa pamamagitan ng tamang pangitain at tamang namumuno dito po sa Caloocan. Sir, so, napag-usapan na natin yung mga nagawa. So, mas magandang isunod na tanong ko sa inyo, sir. Ano po yung inyong mga plataforma na nais gawin bilang isang independent? Okay. Siguro po bilang isang konsyal, siyempre po ang aking pong office is all about pagbatas, mga panukalang batas, no. So isa po sa mga panukala ko po sa aking pagiging konsyal, unang-una kailangan po ma-check ko muna po yung mga batas, existing batas, kung ito ba ay napapanahon, ito ba ay updated, or ito ba ay kailangan ba, or something na mga batas na nakapakinabangan ba, or may mga batas po kasi tayo na hindi po na-i-implement, na dapat i-implement pero hindi po ito nabibigyan pansin sapagkat siguro sa leadership po ay kulang ng mga talagang tumututok sa mga ganitong pagkakataon na dapat magkaroon po talaga ng proper implementation ng mga batas. So sisilipin po natin yan, unang-una dahil tayo po bilang mamabatas, kailangan po makapagpatupad po tayo ng mga batas na kinakailangan po manggaling sa taong bayan yung mga batas na ipapanukala natin dahil sila po ang may kinabang nito, sila po yung beneficiary nitong programa ng mga panukalang batas po ito. So dapat talaga ang mga batas po na ito ay manggaling sa taong bayan. So magkakaroon po talaga tayo ng ugnayan na hindi lang po matatapos sa eleksyon po na ito, kundi ang inyong pong lingkod ay mararamdaman ninyo ang aking serbisyo na hindi na po ngayong kampanya kundi after election po at tayo po iloobin na rin makaupo, mararamdaman niyo po ako sa inyong mga barangay, no? Sa inyong komunidad, sa ating komunidad, sapagkat yan po yung talaga yung aking naisin na magkaroon po ng partnership ang komunidad at ang gobyerno sa pamamagitan po ng tinatawag ng Community Empowerment Partnership Program po ito, na kung saan gusto ko pong i-organisa ang lahat po ng sectoral group sa buong Caloocan, especially mga seniors, solo parents, PWD, mga TODA, mga HODA, mga PTA, o yung mga vendors po na yan, sila po yung mga sectoral group na nakikita ko po kinakailangan pong i-organisa at bigyan po ng sapat na atensyon sapagkat may mga kanya-kanya po yung pangangailangan. Ganun po especially po mga kabataan po, no? Napakarami pong kabataan na kinakailangan po ng tamang direksyon, tamang leader na mamunguna po sa kanila. So yung sabihin po, lahat po ng mga sektor po na ito na banggit ko po ay tututukan po natin to na maabot yung kanilang tinig at maramdaman po nila ang inyong lingkod na tayo po ay kumakatawan sa mga sektor po na ito para bilang sa mambabatas po, maihatid po natin yung kanilang mga hinaing, yung kanilang sigaw, no? Yung kanilang damdamin sa konseho at isabatas yung mga dapat isabatas na naayon doon sa kanilang pangangailangan at interest. So isa po sa mabigat kong tanong, sir, bakit po kailangan ng Caloocan ang isang EDSAN Pineda? Sa tingin ko po, kailangan po nila ang isang EDSAN Pineda dahil unang-una, meron po tayong vision. Meron po tayong pangitain. So, hindi po tayo nag-aambisyon para maging politiko, kundi meron po tayong vision na kung saan gusto po natin itong palawakin, gusto po natin itong mas lalo pang ma-enhance at ma-empower pa ang mga taong bayan po at sa pamamagitan po ng pangitain po na ito na bilang isa pong leader nyo ay magagabayan po natin yung mga taong bayan po sa pamamagitan po ng tamang pangitain o tamang pananaw sa taong bayan. Kung saan ito po yung aking personal na pananaw po sa aking pagtakbo na makita ang mga taong nagkakaisa, may kausayan,
produktibo, may maunlad at may malalim na pagmamahal sa tao, sa Diyos, sa kalikasan at sa bansa. Ang bawat sectoral na mga grupo ng ating komunidad. So, yan po yung aking vision at pagkaisahin ay importante po magkaisa taong bayan. Kaya po, isa po sa mga naging programa natin that time, yung Bayanihan Caravan, na pagkaisa po natin yung mga iba't ibang sektor dito. So, yun po yung sa mga dahilan. Pangalawang dahilan siguro na tayo po ay bakit kailangan ng Caloocan. Siyempre, sa huli po, unang-una ay bilang isang single din, siguro isang asset ko rin yun, no? Na mas matututukan po natin yung ating pamahalaan o ating syudad na kumbaga wala po kayong kahati sa akin. Kumbaga, single eh. Kumbaga, may panahon, may oras, no? At I think marami tayong magagawa, no, sa ating mga kababayan sa Caloocan. Kaya po sabi ko nga, baka panata ko na ho ito na kumbaga kung mag-asawa man ako, kailangan na-achieve muna po ako. Kasi alam nyo, meron po kasi dalawang dahilan bakit po ako tumatakbo para bago ko malimutan. Unang-unang dahilan po ay gusto po natin magkaroon ng legasiya sa ating komunidad, sa ating syudad. Legasiya po na kahit wala na ho tayo, pinag-uusapan pa rin po tayo. Yan po yung pinakamahal. O, yung pinakamahal, legasiya. Pangalawa po, sa uli, ay tayo po ay nag-i-invest ng kayamanan sa langit. Sapagkat ang katwiran ko po, lahat naman ng bagay sa mundo to maiiwanan naman natin. Kumbaga, mas maganda po kung mag-i-invest po tayo sa langit. Sapagkat natin babalik sa langit at pagbalik po natin doon, marami tayong reward na matatanggap dahil tayo po ay nag-invest sa lupa. So, yun po yung pinaka-importante sa akin. Kaya po, maasahan niyo po ako na marami po tayong gagawin sa Caloocan. Kasi, yun nga po, dala ko po ay nag-i-invest para sa kalangitan, para sa karangalan po ng ating Panginoon. At ang buhay po na ito ay aking pinagkatiwala na po kay Lord. Kaya ano man yung mangyayari sa atin sa takboy ito, ito po ay handog ko po sa mga taga-Caloocan na maging kasangkapan at maging instrumento po para sa pagbabago po ng Caloocan bilang inyong City Councilor po sa District 1 ng Caloocan. Kitang-kita niyo naman mga kaspe, kilala natin sa Edsan kung paano po yung mga plataforma, yung mga bagay na gusto niya pong igawa at yung mga bagay po na nagawa niya. No, hindi man po siya nakaupo. So, siguro kung gusto pa po natin mas palawigin pa, kilalanin pa po natin, pwede niyo pong i-search ang pangalan niya. Mas marami na po kayong makikitang mga rason para po siya inyo pong iboto. So, sir, any final message po para sa ating mga kababayan? Ayun, yun po, para po sa kalahatan ng mga taga-Caloocan, District 1, mga ating mga botante dyan na nakakapanood po nito, siguro po ako po humihiling lang, no? Na bigyan ng pagkakataon ng tulad po natin na maglingkod para po sa inyo sapagkat naniniwala po ako na kung gusto po natin ng pag-unlad at pagbabago, kinakailangan maglagay po tayo ng mga bago ngayon. At of course, na ang inyong pong lingkod bilang isang independent city councilor po ay humihiling po ng inyong panalangin at suporta po na maisama po sa inyong pong mga pagpili na isa sa mga kinatawan po sa ating konseho ng City o District 1 ng Caloocan po, no. So number 16 po, no, kung natin kalimutan, i-share po natin sa Messenger, sa Facebook, number 16, Edsan Pineda po, sa inyong pong balota. At asahan ko po ang inyong pagtanggap sa mga programa, plataforma po natin nabanggit po kanina. At asahan niyo po na marami po tayong gagawin. Marami po tayong gagawin sa Caloocan ng pagbabago po. At samahan niyo po ako sa laban po na ito. No? Kasi kailangan ko po rin kayo, hindi lang po ako, kailangan po magkakasama ho tayo rito sa pagbabago po na ito. Kaya naway, loobin ni Lord at yung mga kababayan ko po sa Caloocan, maraming salamat po sa inyong pagbibigay pagkakataon na tayo po yung makapaglingkod po sa Caloocan, Distrito 1 ng Caloocan po bilang isang independent city councilor po. Maraming salamat po ulit, sir, sa inyong pagpapaunlak. At muli po, ito po si Sir Tres Valles para po sa mga kwentong may laman at mga talakayan po na may kabuluhan. Nandito po ang Spin Media Caloocan. Nag-uulat po sa inyo. Muli po, isa pong mapagpalang araw. Salamat. Thank you po. I'm sorry po. God bless.